Okay, happy morning po muli sa ating mga masusugid na tagapakinig. Happy morning, JJ Hopira, dyan po sa Quezon City. At si Mami Rosella Supremo, dyan po sa New York. Ayan, mga Groner family, syempre po, kasama yan. At si Naida Santiago, happy morning po, friend. Saan ba yung mga ito ngayon, no? At sino pa? Si Solon, maganda, happy morning. At si Emerose Mondihar Paalaman, happy morning. Leng Divina Gracia Gonzalez, happy morning sa'yo. At si Ma'am Saiche Belcha Chua, happy morning po. At Michelle Suarez, happy morning. Gerard Santino, happy morning din po. At si Miss Lovely Rose, yung ating masugid na tagapakinig. Noon pa yan sa ating programang Happy Morning doon sa DWBL. Happy morning, Rose. May Santos, happy morning din po. Gina Montalban, yan, old classmate natin yan. Nasa Saudi Arabia po yan ngayon. Miss Rosemary Lara, happy morning sa iyo, sis. Bal Bostelio, maraming salamat sa iyo, Bal. Maraming salamat din po kay DS Pineda, architect din ito. Pepe and Pilar, happy morning din po sa inyo. Tata Room, happy morning po. Romelyn Cariaga dyan sa Anggona, Rizal. At Frank Malik Manalo Jr. Sir Ray, ang ating masipag na colonel, no? Spokesperson po yan ni General na isang general. Alam niya na Sir Ray. Happy morning, Sir Ray. Malapit na uuwi yan, no? Nasa USA po yan ngayon. Si Lassie Wapi, happy morning po. Francia Fuga, happy morning. At si Paul Natik, ayan, masugi rin natin nagapakinig. Bika Cariaga, happy morning sa iyo, ang aking anak. At si Makaranas Genicel Ruth, happy morning. Bons Gadi, Percy, happy morning. Fedi Ponsala, nasa Saudi Arabia din. Okay, ang ating pag-usapan ngayon para sa ating business talk. Sino po yung mahilig magtahi o manahi? Ayan. Ayan, tumaas si Denzel. Uy, alam niyo po ba, no, mga malating tagapakinig, naku, wag naman po natin ismulin yan. Yung pananahi na yan, MJ. Kasi kung wala yung mananahi, mayroon ba tayong isusuot ngayon? Meron ka bang magandang pananamit po dyan? Ano po? Lahat na lang ng galaw natin ay nagagamitan sa pagtahi. Okay, at si Astor Galan Santiago po, taga Anggona Rizal po yan. Isang fashion designer na po ng inyong lingkod. Na kung saan po, nakakaiba kung paano siya magsukat. Biruin mo, MJ, pinaupo ba naman ako? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan na na paupuin ka, susukatin yung gilid mo dito. So, di ba ho, kadalasan nakatayo kapag sinusukatan, di ba, MJ? Pero ito nga, ating passionista na ito, si Astor Galan, na kung saan po, pinaupo tayo, kakaiba lagi. Sabi niya, sabi ni Astor, sis, ganyan po ako magsukat ng crotch. Tama ba? Para makuha ko kung ano yung haba ng, ponja? Ponja? Ano ba yung ponja? Laylayan. Laylayan. So, di ako gumagamit ng sukat na L square. Ano yan? Sis, para hindi hassle. Kahit babae or lalaki ang susukatan. Di po ba? Ay, tama. Kasi pag nakatayo, di ba, pinabubuka ka pa tayo. Nilalagyan ng sukat ng ganyan. Ay, ang galing naman. Tama po yun, no? So, no need na talaga na tumayo. Kasi nakakailangan naman yun. Lalo na pag lalaki po yung magsusukat. Tapos babae yung susukatan sa bandang gitna na. So, okay, Aster, kakaiba ka. Maganda yung ginagawa mo. Ano po? Okay, at alam niyo po ba kung paano nagsimula yung pananahi? At sino po yung mga original na mga mananahi at sikat na mananahi noong panahon pa ng Biblia? Ayan, so, meron pong na-search na naman ang inyong lingkod dyan po sa Watchtower Library. Favorite po yan ng inyong lingkod. Kasi po laging makakatotohanan kasi yung mga kanilang mga dyan yung kanilang mga isinusulat, MJ. So, tiwalang-tiwala tayo dyan sa Watchtower Library. Alam niyo po ba, sabi rito tanong, anong klaseng mga tolda ang ginagawa noon ni Apostol Pablo? Kaya ba sagutin? Ha?
sinasabi pala ng Gawa 18:3 na si Apostol Pablo ay manggagawa ng tolda. Si Apostol Pablo, di ba lawyer yan? Lawyer yan, wala ka pang alam. Lawyer po yan, pero mananahay din po pala. O, kita nyo na po. Ngayon ko lang din alam ito na hindi ko naisip na maaring mananahi pala si Apostol Pablo. O, di ba, Astor? Kauri mo si Apostol Pablo, sikat po ito noon nung panahon ng Biblia. Okay, ipagpatuloy natin. Ayon dito sa Watchtower, nung panahon ng Biblia daw po, yung mga manggagawa ng tolda noon ay naghahabi po sila ng balahibo ng kamelyo o kaya naman po kambing para maging piraso ng tela. So, ganun ang mga tela nung araw, MJ. So, pagkatapos po, ang ginagawa nila, tinatahi nila yung mga ito para gawing tolda na. At para makapaglakbay po sila. Pero karamihan po sa mga tolda noong panahong iyon ay yari po pala sa katad. At ipagpatuloy pa, sabi rito po, yung iba naman po ay yari daw pala sa lino na ginagawa ng Tarso. Etong paraan ng pagtatahi ni Apostol Pablo. Kaya maaaring isa sa mga materyales na ito po o lahat ng ito po ay ginagamit yan ni Apostol Pablo. Pero noong magkasama sila ni Aquila, si Pablo po pala ay maaaring gumawa rin ng mga linong panananggalang doon sa sinag po ng araw na ginagamit naman po sa isang pribadong bahay. Ganon. No, yung may special na tela. So, huwag ka masyado mag-advance. Nahirapan ako. So, malamang na natutuhan din na Apostol Pablo ang trabaho ito noong kabataan din niya po. Dahil makikita sa mga papiro mula sa Ehipto na noong panahon po pala ng pananakop ng mga Romano, ayan balik tanaw tayo, natuto po ng magtrabaho itong mga kabataang may edad na 13 gulang. So, Denzel, ilang taong ka na? 15 years old, di ba kayo ni Denzel? Marunong ka ba magtahi? Nung araw, mga 13 years old, huwag mo muna i-advance. Nung 13 years old po, talagang marunong na yung mga kabataan nung araw, yung maghahabi, magtatahi. Kaya sila Apostol Pablo, nalakyan pala nila yan. Kumbaga normal na sa kanila manahi. Di ho ba sa school ngayon, mga public school, may mga proyekto, di ba dahil sa nagtahi na kayo? Naalala mo yon? At na kung saan po yung kahit ako nung elementary, ilang taon ba ako nung elementary, may project na kami pananay. Kaso nga alam po na nakalimutan na, parang project lang, pero hindi po nakagawian. Unlike nung panahon ng Biblia, sorry medyo nasamit tayo. Nung panahon po ng Biblia, nila Apostol Pablo, ay talaga pong obligado silang manahi, no, noon. Kahit ganong kabataan pa sila. Kaya kung sa edad na iyan, nagsimula na ang mga ito na magtrabaho, kaya pag tungtong po nila ng 15 hanggang 16, ay eksperto na po ang mga ito doon sa pagtabas ng mga materyales, pagtahi sa mga gamit, at yung mga iba-ibang mga pambubutas, no? At yung mga may technique sa pananahi ay natutunan na rin ng mga bata noon sa edad na 15 hanggang 16. O, diba? So, veterano na baga. Ngayon, bago ka maging veteranong mananahi, ay nako, tumanda ka muna bago maging magaling pero nung panahon nila Apostol Pablo, nakakatuwa, talagang kagagaling na nila kahit bata pa. Okay, so ayon sa The Social Context of Paul's Ministry, na nang matuto daw po si Pablo, maaaring binigyan na po siya ng kanyang sarili mga kagamitan. Ayon doon sa aklat na yon. Then, sabi dito, dahil sa mga kutsilyo lang, yung gamit noon at yung pambutas ang kailangan nila, sabi ng aklat ng The Social Context of Paul's Ministry, yung paggawa daw po ng tolda ay isang practical na trabaho na po daw yan. At isa na yan na makakatustos doon kay Pablo sa paglalakbay niya bilang isang misyonero. So, yun ang parang ng kanilang paghahanap buhay, no? Ang cute, no, MJ? So, dahil sa pananahi, no? Okay, at ano nga po ba yung ibig sabihin ng pananahi? So, eto, bagaman alam naman po natin, no, na parang normal na lang, casual na lang sa atin manamit at gamitin yung mga bagay na gamit sa pananahi, pero hindi po natin naiintindihan or nararamdaman kung anong pinagmulan, paano magsimula, paano yung
yung mga proseso po nito, yung pagtatahe. Nang sa ganun po, maintindihan natin, baka na mapakabahalin na natin yung ating mga damit, diba, MJ? At sabi rito ay ang pananahi ay pagdudugtungin yung mga pagitan ng isang uri ng tahe. Yun ang ibig sabihin ng tahe. Mula pa noong sinaunang panahon, yung pananahi, pati na yung pagbuborda, ay gumagana po yan ng mahalagang papel sa mga gawain natin. Tayo na nabubuhay po. So, part ng ating buhay, yung tahe. Ano po? Kaya kung walang tahe, nako, may damit ba tayo ngayon, MJ? Mahihiya tayo. So, yan po. Kaya, para sa inyong lingkod ngayon, bidang-bida yung mga mananahi. At isang bayani ang mananahi para sa inyong lingkod, 'di ba, MJ? Kasi kung wala nga ang mga yan, edi nakahubad po tayo ngayon. 'Di ho ba? So isipin na lamang natin po 'yan. Kaano kahalaga ito ating mga mananahi dito sa ating bansa at sa buong mundo. At hindi lang po 'yan. Alam niyo po ba, sina Adan at Eva, ayon sa Genesis 3:7, nagtahi rin po palayan sila o naging mananahi. Ang tinahi nila, yung dahon ng igos. At gumawa sila ng kanilang mga panakip doon sa balakang. Kaya una na nating mga magulang, mananahi na rin po talaga sila. Di ba? So, isipin nyo yan. Yung unang-unang kurso nung araw pala, MJ, sikat, ay yung pananahi. Ano po? Wala pa yung mga technician, wala pa yung mga engineer, mga arkitekto, ay mas nauna pa yung mga mananahi na kurso nung araw, no? So, masikat sila. So, unang-unang kurso po yan yung mananahi. Okay, at ayon pa rito sa Watchtower, no, saan maaari nangangahulugan lamang daw po ito na pinagdudugtong-dugtong nila yung malalaking dahon ng igos ng panahon ni Adan at Eva sa pamamagitan ng maliliit na sanga ng puno ng igos. Doong pinapaliwanag po nila kung bakit hindi nag-aayuno yung mga kanyang alagad nung mga Pariseo at mga alagad ni Juan, ay itinatawag pansin ni Yesu Kristo pala yung pagtatahi ng isang peraso ng di na paurong na tela sa isang lumang kasuutan ay magpapalala sa punit niyaon. Baga, ayon sa Marcos 2:18-21. Kaya po, kapag nilabhan daw pala yan, ay uurong ang panagpi at kasabay dyan yung pag-urong na hahatakin naman ito yung lumang kasuutan. So, ano pa, mapupunit daw po yon. So, dapat daw po sanay nakatulong yung ilustrasyong iyon na nabanggit ng inyong lingkod mula sa Watchtower doon sa mga nakikinig sa mga salita ni Jesus at mga nakikinig po dyan, no? Na maunawaan natin po yung panahon na yan, noong panahon nila na para sila'y maging mga tagasunod ng nila at sa uh, mga alagad ni Jesus at mga kaugalian kung gaano po kahalaga yung pananahi. So, dapat daw po ay isip-isipin natin iyon. Ano po? Kaya wag nating ismulin yung ating mga mananahi. Ano po? Sila po'y bayani, sila po'y original na sumunod sa mga naunang panahon pa ng isang kurso na kailangan ng isang tao para po mabuhay dito sa mundong ito. Di ho ba? So, ginawang hanap buhay na napakahalaga sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Alam niyo po ba, dahil sa pananahi, maaari kang makahanap ng matalik na kaibigan or maaari kang maging maligaya. Bakit? Sabi dito uli sa Watchtower Library, may iba pang mga practical na paraan nga po, no? Para ito ay maibsan yung ating kalungkutan. Yung pagmumukmuk natin dyan sa bahay, nakakatulong. Okay, yung paglakad-lakad, pero posible rin po talaga itong pananahi ay makakatulong din po sa atin na makaalis ng depression o kalungkutan. Kaya po, kasi nga naman challenge din itong pananahi, MJ. Once na ikaw po ay mananahi, ay para ka na rin arkitekto, designer. Nandyan na lahat ng klase ng imahinasyon, ano? Kasi syempre, paano ka forma ng isang pananamit kung hindi pagaganahin yung pagiging creative mo, artist mo, 'di ba? So, talagang kabilib-bilib itong ating mga designer, ano po, ating mga mananahi, ano po. Kasi po ay
sila ang nag-iisip kung ano po yung mga bagay na dapat natin isusuot. Kaya naku, tuwang-tuwa ako dyan kay Astor, no? Maraming salamat sa iyo at natagpuan kita, no? At talaga sinusukatan niya ako para gawan daw ako ng damit. Pero yung pananamit na ayon po sa inyong lingkod, ayoko naman yung damit na kaperaso na lang tela, nagtahi ka pa. Naku po, bato-bato sa langit ha, tama po, wag magagalit. Kapag po tayo manahi, yung ano naman na, yung yung kahali-halina, no? Hindi po yung nakakapukaw naman ng interest ng immoralidad, immoral ng tawag ano yan? Ano ba tawag diyan MJ? Yung nakakapukaw ng laman. At yung mga manyakis natin diyan nabubuhay yung laman. Naku po, medyo haba-habaan naman ng konti yung mga maiiksi na mga pananamit, no? At may merong tamang sukat talaga, 'di ba, Astor, yung disenteng pananamit. So, kapag po wala na po sa tamang sukat 'yan ay hindi po magaling yung mga mananahi na iyan. Ako na magsasabi. At yung nagsusuot na yan, ako sorry na lamang po ha, hindi po tayo sumusunod sa tamang paraan ng pananamit at hindi po kaaya-aya at maraming masisirang buhay o pamilya sa maling pagtatahi pa rin MJ kasi siyempre pag naakit ka doon sa maling pagtahi, ano ba, bitin yung tela, bitin yung skirt, nakita yung legs, nakita ang mga hindi dapat nakita dahil kinulang sa tela, basta na lang tinahi ng tinahi, wala sa tamang sukat. Naku po, edi yung mga mata ng mga kalalakihan natin dyan na mga napupukaw, mga tawag laman, ika nga, di nagkasala na mga ito at nakalimutan ng mga asa-asawa at nakalimutan ng mga dapat kalimutan ng mga bagay na tama. Ano po? Dahil sa maling pagtahi. Kaya po, para sa isang responsableng mananahi, wag po kayong pumayag o tumanggap po ng tahi na alam natin na nakababa ng dignidad o moralidad sa ating bansa. Lahat ng klase ng trabaho, tandaan po natin, ay kaakibat ang paggawa ng tama at kaakibat yung dignidad ng isa. Ano po? So, halimbawa, kaming mga mamamahayag, may kaakibat din po kami na dignidad, ano po, at mabuting kaugalian din po. Ano po, pag sinunod namin yung sistema, yung tamang batas, yung pinag-aaralan, ay sa tingin po kaya merong corrupt na media? Siyempre wala. So kung may corrupt na media, may mananahi rin po na na corrupt na mananahi. Ano ba may tatawag natin? Mananahing hindi po natin matatawag na huwaran. Ano po? Yun na lamang, no? Bato-bato sa langit, tamawag magagalit. So, tularan natin si Astor at yung iba pang mananahi sa bansa na talaga pong sumusunod sa tamang sukat ng pagtatahi. Ano po, na kung saan po yung talagang kahali-halina sa mata na hindi nakakapukaw ng pansin. Ano po, ng laman, ng kalalakihan natin dyan, o kahit babae pa nga. Baka yung lalaki rin, kung pag magsuot hapit na hapit naman din. Nagdamit pa. Di ho ba? So, kung talagang sexy po tayo, lumilitaw yan. Kahit na po balutin pa natin yung ating katawan. Di ba, MJ? Mag-aala, siyam say sup-sup ka lang na paglakad ay makikita na, mababanaag na kung gaano kakaganda at gaano kakasexy at gaano kakakinis kahit hindi mo na iladlad yung mga dapat iladlad dahil bitin yung paraan ng pagtatahi. Diba na MJ? At sana po mapupukaw natin ng pansin yung mga mananahi natin ngayon. Naku po, yung mga itinatahi ay hindi na po kaaya-aya, mga bitin na po sa tuhod, bitin na lahat na lang ng kabitin-bitina, nabitin na po. At ano ba yung ibig sabihin? Nagtitipid sa tela? O dahil sa mahal po ang bilihin? Dahil sa mga bitin, kukita sila ng malaki. Ano po, edi kurap na mananahi ka rin dyan. Diba, MJ? So, may mga tela naman pong mumurahin naman. Pero po, pwede naman po tayo magtahi ng tama lamang ang sukat na kumikita rin po tayo. Di ho ba? So, yung, kasi wala naman siguro sa mamahaling tela rin kung talagang magaling kang mananahi, na ilalabas mong mukhang mamahalin ang hindi naman mahal.
'Di ba, MJ? Kung talagang magaling po tayo na mananahi. Ano po? So, sana po ay medyo kurutin natin ng konti yung budhi ng mga ibang mananahi na sobrang sunod sa uso ngayon na lahat ay bitin. Ano po? So, panahon pa lang nila Adan at Eva ay talaga itinuturo na yung tamang pananahi, yung mga dapat takpan ay takpan. Kaya nga po may mga mananahi kasi dapat takpan daw ang mga dapat takpan. Ano po? May ibig sabihin ang Diyos diyan sa atin. So, sana po ay naintindihan natin kung gaano po kahalaga yung mga mananahi po natin. Opo, naturingan po silang mga bayani, naturingan po silang isang kaayang-ayang posisyon or isang korso na talagang kahanga-hanga, ano po? Pero wag naman po natin samantalahin kapag po ikaw yon, no? Ikaw yung mananahi na yon, wag mong pababain yung iyong magandang katangian na yan. So sana po magkaisa ang lahat ng mga mananahi na magtahi ng tamang sukat. Kung alam ko yung sa tuhod ay dapat hanggang to. Kasi siyempre walang magagawa yung mga mamimili natin, MJ. Kapag yung po mga nakadisplay sa mga department store na mga damit, kung saan-saan, dyan sa Divisoria, naglilipana mula sa China, naku po, gaya-gaya tayo. Wala na mga damit mga tao dun eh. Diba, lahat na lang ng katipiran, kumita lamang, wala silang pakialam. Naku po, huwag na tayong gumaya, no, mga Pilipino. Sumanahi po tayo ng tamang sukat. Alam ni Astor yan. Alam po yan ng mga professional na mga mananahe. So, wag tayong gaya ng gaya dahil lamang po sa gusto nating kumita at sumikat na hindi naman po talagang kasikat-sikat. Ano? Maraming ang sumikat, marami ka namang nasirang buhay. So, yun na lamang po. Sana ang budhi ay mapanatili po natin yan na magkaroon po tayo ng tamang pangmala sa pagtatahi. Okay? At para po kahali-hali na po tayo lahat, ay patuloy na gumawa ng tama anuman po ang ating tungkulin. Okay? So, yan lamang po yung ating business talk at mag-business tayo ng tama. 'Di ba, MJ? At isusunod naman po natin yung napapanahong buhay-buhay. Yun po ay request ng ating estudyante dyan sa Adamson na isang arkitekto na si Miss Rosela Maret. At ano ba yung title? Tingnan natin kung anong title ng ating napapanahong buhay-buhay. What do you think a community is? Or how would you define a community? Ano na nga ba ang komunidad natin sa ngayon? Tingnan natin. So, antabayanan niyo po yan. Pagbabalik po ang programa. Happy morning! 'Cause you're the one I'm looking for. Yes, you know. You bring the sunshine into my life. You live